musulod sa ato ang mind is free na ta sa tanan ng mga trials, and temptations, and troubles ani nga kalibutan. Pero klaro kayo ang ingon atong Sunday is ang pag-follow sa Ginoo is dili mawala ang mga problema, dili mawala ang mga pagsulay, but ang nakamaayo is ipa-remind sa ato as a Lord that bisan pa man sa mga pagsulay na ato ang abihan isip mga Kristohanon, dili ta yaan sa Ginoo. And isilyuhan dito, and ang grabe po ang nagrema sa ako ang word is itong kibalang word, commitment ba nga, Lord, whatever mahita ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo, dili ko mubiya sa pagpangalagad sa imo. Amen? No? So, ang cost sa pagpalo, ang cost sa pagpalo kang Jesus Christ is na 4 things nga gihisgutan dito, no? Ang pag-serve sa Lord, serving for the sake of others is more, serving for the sake of Jesus is more important than serving oneself. So, mo na isa sa mga nahisgutan dito. So, nga nung makonect siya sa ako ang i-share karon nga kagabion is about maghisguta karon is pag-awaken sa miracle sa Ginoo in the midst of the storm. So, ang title sa atong paghisgutan karon, awaken His miracle in the midst of the storm. So, sa Bisaya na, no? Ang pagpukaw sa milagro sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. So, sa diha nag-meditate ko ani, ang impress sa Lord sa ako ang kasing-kasing ipakataw ta ani nga kalibutan nga naay kaluha nga milagro. Muto ba ta? Amen. Amen. Kay we are destined. Pero inuwani ni Pastor, asa man ang atong destination? Sa heaven. So, awaken His miracle in the midst of the storm. Sama sa kong giingon, ipanganak ta nga naay kaluha nga milagro. Why? Pangutaan na ta, nga naman, gipanganak ta, but pasabutan ng kaluha ang milagro, gipanganak ta nga maobserbaran or makita ang milagro nga pagabuhaton sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi while serving Him. So mao na nga, makayon na kayo nga naadi ay nadaan ang milagro sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi, pero nakatulog lang. Nga naman nakaingon ko ana, because akong pag-meditate ani is ani ana nga because the God of miracle is living in us. Amen? Sa diha nga atong gidawat ang Ginoong Dios nga atong manluluwas or sa diha pa lang kabalo na ang Ginoo nga ipakataw-taw i-conceive ta sa ato ang mga inahan. Sa wala pa tang natawo na nang atong future o nakaplano na ug nanga-destined na nga makita nato ang milagro sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Kinahanglan lang siya pukawon, tandugon. Makita nato ang verse sa Mateo chapter 8 verse 23 to 27. Ingon di ana, when he got into the boat and his disciples followed him. 24, without a warning, a furious storm came upon on the lake, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. 25, his disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. So, take note of the word, the disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. So he replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him.
So, why awaken is miracle? Ingay mo ang katapat because the God of miracle is living in you. So, sama sa akong iyon, di pagkatao tama, di kaluhaan mo, milagro. Buto ko bataan na? Didistenta sa Lord, nga naikaluha nga milagro, it means, didistenta sa Lord para ma-observe ang iyang milagro nga pagabuhaton sa atong mga kinabuhi through our ups and downs sa pagpangalagad sa iya. So grabe ang impression sa Lord sa ako itong last Sunday nga wani nga no, dili mo pasabot nga mahimutang born again, dili mo pasabot nga nag-relasyon pa sa Ginoo, dili mo pasabot nga ningkalta kang Christ is smooth na. Wala nagsaad ang Ginoo ana nga smooth na ang atoang dagan sa kinabuhi. Ang iyang pirmi isaad is naa siya through our ups and downs. So, diri ko na-struck pag-ayo sa verse 25, kanang sa diha na nag-atubang na sila og storm kay kanina mga panahon kung atong basahon ang verse 1 paingon sa ubos hangtod mo abot ana nga verse is grabe ka hago or grabe ka busy ni Jesus because naghimo siya daghan milagro anak nga time giayo niya ang naay sakit nga leprosy basta daghan siya gipaayo hangtod nga ning sakay sila sa boat ni tabok sa lake. So naa sila sa lake anak nga time, then niingon pa diha sa diha nga version is sa kalit lang ingon pang furious storm ang isog nga bagyo ning kalit og hapak diha sa lake nga naigo sila. So ngano nakaibog awaken sama sa akong ingon kanina naa na ang milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nag-uban na siya pero kinahanglan lang siya pamathon sa ato ang matag-usa sa ato ang kinabuhi. How to awaken or to activate God's miracle. So, lahi ang awaken, no? Ang awaken is ang pagmata. Ang pag-activate is, ang sa Bisaya sa activate. Lahi po siya, medyo similar, pero lahi. Ang awaken is ang pagpamata. Ang pag-activate is, bugana? Pagpagana. So, lahi na po na siya nga ato ang istoryanon. So, mag-focus na sa pagpamata sa milagro nga naa sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Sama sa akong gingon, pirmi na ako balik-balikon nganong gikaluhaan ta og milagro because the God of miracle is living in us. Say amen. Amen. So, how to awaken God's miracle sa ato ang matag usa ka kinabuhi? Woke Him up. Woke ang pukawon nato, ipahigmatan nato ang milagro nga naa sa ato basic lang gyud kaayo gihapon ni siya mga isol pero usahay tungod sa pagka-basic ma-neglect nato. Mao na nga makaingon ta nga Lord usahay sa atong mga pag-ampo gusto ko makakita sa imong milagro. The miracle is already there. Pero naa sa ato nganong dili siya mugana. Amen? So, ang muna is faith. To awaken God's miracle sa atong matag usa ka kinabuhi is faith. Pag mayroon kag faith, complete trust and confidence or strong belief. Romans 10:17. So, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So, ang faith daw, makuha nato kung saan nga magkaroon ta og pagtuo sa Ginoo through hearing and hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Kung saan man nato pagkarunong sa pulong sa Ginoo, kinahanglan pa ba nga si Jesus mismo ang musulti sa atong mga dalungan? Si Lord ba kinahanglan pa ba? Dili na. Ang iyang pulong sa naay Bible nga true sa imong pagbasa, true sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo is same na po na nadungog gid nato ang tinuod na voice sa Lord nga nakig-istorya sa ato. Usahay or most of the time
Why males ang atong faith? Because kulang ta sa pagbasa, pag-meditate sa pulong sa Dios. Tama ba? Amen or aray? Dili ta exempted tanan. Mao na mo say matingala ka nga. Matingala ta nga dali ta maluya, gamay nga bikil, gamay nga pagsulay, dali ta maluya, dali ta magluod, dali madaot ang atong kasing-kasing because less ang atong pag-meditate, less ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, so less po ang atong pagdungog sa pulong sa Dios, sa tingog sa Dios mismo. Mo nang di nato masabtan ang giingon sa Joshua 1:9, do not depart or meditate the book of the Lord, the word of God, day and night. Meditate on it day and night. Examine yourself. Kung ang imong pulong nga gigibasa karon nga kabuntagon, imuha bang na-obey paingon sa kagabion. Mo nang sa uban nga version klaro kay ang ingon sa Lord nga i-meditate ang word sa Lord day and night. Kay pag-abot sa gabi dapat imuhang utruhon pagsuplit unsa kay word sa Lord sa kaganinang punta. Ako ba siyang na-obey? Ako ba siyang na-apply? Kay daghang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo diha mo resulta ang iyang message, ang iyang promise, ang iyang warning, ang iyang command. Sumaw na nga kung hanatan ta upad kati sa sigigwali ni Pastora, troubles, testing, trials, and temptations, dali ta mapukan because less basa sa pulong sa Ginoo, males ang atong faith, males pod ang atong pagdungo sa pulong sa Ginoo sa ato ang matag sa kinabuhi. That's why the natural miracle nga naa sa ato nakatulong. Because ma-activate lang ang milagro. Pero hindi ko ma-remember ang ginawali ni Pastor Wayne po nga katong about sa woman nga gidugo bitaw sa 12 years. Katong nabanggit niya nga si Jesus is ang milagro is mahitabo sa imong kinabuhi. Ikaw ang makahimo sa milagro sa imong kinabuhi tungod sa imong pagtuo. Tungod kay si Jesus, given na siya ng healer, given na siya ng milagroso, pero mulihok ang iyang pagka-healer, mulihok ang iyang pagka-miraculous God through sa atong response na mao ang gitawag ng faith. So kung walay faith, walay miracle, walay healing mahitabo. Nasabtan nato mga igsoon. So grabe ang pag-capture na ko sa akong heart at tuba na ang himo o milagro ikaw. Because given na si Jesus or ang Lord miraculous, milagroso. Given na siya ng healer. Ang pag-activate lang na mahitabo na sa atong kinabuhi is ang atong faith sa iyaha na kaya niya buhato na sa atong kinabuhi. Kung saan ang pag-activate through sa atong ang faith, through sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, and this is the high time for us that to awaken that miracle sa ato ang matag sa kinabuhi. Amen ba? Amen. So kung na-fall man ta, it's time for us to bounce back. So, ang pinaka ganahan ako sa story sa Bible ng unsa niya pag-bounce back is ang story ni Samson. Makita nato sa Judges chapter 16 ang iyang story. So, na-fall siya tungod sa iyang disobedience, not because sa woman nga di padala sa Lord sa iyaha. Di ba usahay ma-blame nato si Delilah? Ma-blame nato at mo gigitinfal siya ni Delilah, no? Ang temptation na anak. Pero naa sa iyaha kung magpatem siya. Na-fall siya because sa iyahang disobedience sa Lord. Pero wala siya nagpabilin. Di ba? Kaya naputol man offer man siya as a Nazarite. So ang iyang strength is nasa iyang ibali mo, nasa iyang buhok. Kung sa'yo significant na naghimo na sa Lord sa iyaha, na kung maputol ang iyang buhok or makakalbuhan siya, mawala ang iyang kusog. Pero diri ko ba na-amaze sa prayer ni Samson sa last na niingon siya nga, Lord,
me. Then, giistorya niya ang kanang nagkatiman sa hawanan sa murang nag-gym. Ngayon siya nga, ipaduol na ko sa kanang haligi nga. Kanang bitang nagkuan sa pundasyon ani nga building. Kay gibutaan man siya, tapos giputlan. So, tungod lang ni Delilah, pili tungod ni Delilah, tungod sa iyang pag-disobey sa Lord. Si Delilah lang tayo ang makasingilan. Kay gibawalan man siya, nga bawal siya maminyo o babae nga taga Filistihano. Unya, kay niingon mamit siya na dili. Gusto jud na ko na si Delilah. So, si Delilah ang hinungdan. Pero kung atong subayon og saton, dili ang hinungdan si Delilah, kung dili ang iyang pag-disobey as a Nazarite diha sa Lord. Pero diha kung i-believe ba nga, grabe man ang iyang strength. Sa diha nga namatay siya, mas pila kalihuan ang iyang napatay. Katong niang ko na siya sa Ginoo nga Lord, kanang remember me. Din sa diha nga gihikot man siya, ipasayaw-sayaw, niya iya din iinan tong kuan ipaduol ko sa pinaka foundation ani nga building. So sa diha nga iyang gibiraog na huma ang tanan nga mga tao nga mga kalaban sa Hudiyo atong atay is nahurot og kamatay. Because akong nakuha na is ang pinaka nagrema sa ako is ang iyang prayer, Lord, help me to bounce back once again. Sa ato ang mga Kristohanon, every time mapolta, let us pray for bounce back. Atubangan sa Ginoo. So let us redeem sa ato ang faith. Let us redeem sa milagro nga dapat nato ma-observe or makita diya atubangan sa Ginoo. So let us bounce back, in fact, give back, go back, be intimate, bounce back sa atong personal na devotion, sa atong quiet time diha sa Ginoo. So ina ang imong katapat mo bounce back ta igsoon. No? So we can come into prayer without faith. Ang number 2 na ko is prayer. So dili ta makaadto sa prayer, nganong mutuol man ko sa prayer. Ang ikaduha nga makapa-awaken sa milagro sa Ginoo sa ato ang matag sa kinabuhi is ang prayer. So dili po ta makaadto sa prayer kung wala tay unang faith. Tama ba? Kaya ang tao nga moadto gid sa iyang mga pag-ampo, pud pasabot gikan siya sa faith. Bisan gani ang uban nga mga Buddhism unsa na sila. Grabe ang ilang strong belief sa mga ribulto nga ilang ginagalagan. That's why makakuan sila, moadto sila sa prayer because naa sila faith nga kanang ilang giampuan. Motubag gid sila mga pag-ampo. Same with us. Ang example sa prayer, makita nato sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Pero gitagaan ako, under sa number 2, ang prayer, sa word na pray. Why pray? He praise. So, praise Him for who He is, for what He has done, So, na makita nato na sa Matthew chapter 6, verse 10 to 13, pero taas na kayo kung ato apang isa-isahon. So, kung familiar ta sa tanan na pag-ampo nga gitudloan ni Jesus o niyang mga disciple nga, Our Father, Thou art, who art in heaven, hallowed be Thy name. So, praise Him for who He is, for what He has done. So, dili lang sa iyahang gibuhat nga maayo sa atong kinabuhi. Praise Him sa mga panahon nga naka-experience ta o dili maayo. Praise is the acknowledgement of all the wonderful, righteous deeds of God. He is worthy of praise. So sa atong prayer, diha man gid nato daygon ang Ginoo kung unsa siya kamaayo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Ang R is nagrepresent siya sa repent of sins we have committed, of commands we have neglected. So, ako mo repent of sins we have committed, then of command we have neglected. Pag may mong kag-repent is a feeling or expression or express sincere regret or
Diha sa atong mga pag-angko, diha man kita makapangayo pasaylo tulo-tulo sa ato ang buhi nga Dios. So diha ma-activate, pinaagi sa atong pag-praise, pinaagi sa atong pag-repent, diha ma-activate ang milagro sa Ginoo. Kay walay buhatan og milagro sa Ginoo kung dili ka balo mo praise sa Lord, kung dili ka balo mo dayeg sa Ginoo. Kanang bitang singkasi na puro na lang bagugbot. Kita mismo nakasulay man gid siguro ang atong kasing-kasing na puno sa pagreklamo, na puno sa pagbagugbot, dili siya maka-attract o panalangin sa Ginoo. So dili po siya maka-attract o milagro sa Lord. Kay ang maka-attract sa blessing sa milagro sa Ginoo is katong na ay kasing-kasing nga mapasalamaton sa Ginoo. Ask. So word na pray, ask for the needs of others, for your needs also. So ang saya itong pangayoon sa Ginoo. Then, why is yield? Ang yield is ani or mo harvesta. So yield. Kung basihan nato sa Mateo chapter 6 verse 10 to 13, ingon galing my will to God's will, my agenda to God's agenda. So dapat mubunga ta og ingon ani nga mga Kristohanon atubangan sa Ginoo kanang walay buot-buot nga spirit. Kanang ingon ka, let your will be done, Lord, sa ako ang matag sa kinabuhi mo nang ingon diha nga thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven, for this is the kingdom and the power and the glory of God forever and ever. Amen. So mauna nga kung naay mga storm sa ato ang matag sa kinabuhi, kung ingon ani ang ato ang i-apply sa ato ang kinabuhi, dili ta dali nga maluya. Because ang atong faith ma-strengthen atubangan sa Ginoo, ang atong prayer, so mauna ang ato ang buhaton. Bisan unsa man nga storm, wala man ko nag-ingon nga natay mga storm nga gitang atubang. Say mga ginagmay lang nga problema, pero daghan nga ginagmay, pag dili na nimo mahandol, magawas gihapon na sa imong emotion. Na storm ang imong pagabatigon. Makaingon na dahil ka nganong sa ako ni tanan, nganong ni agi ni sa ako ang. Pero, sama sa ako ang i-share sa Mateo chapter 8 verse, sa to, ibasa karon is, gihan ang storm, nga giatubang sa diha nga ning duol, ang mga disciples sa ilang is, gi-rebuke ni Jesus ang storm na ilahang na sinati. So Jesus can handle your storm. Inay mo katatan. Jesus can handle your storm. Number 3. How to awaken God's miracle? Persistency. Pasabot, paglahutay, pagmakanayon. So, ang example na to nga makita diha is about sa persistency is kaning the parable of the persistent widow. Pero di ginawali ni pastora, familiar sa atoa nga katong widow nga nagpakitabang sa judge nga walay kahadlok sa Ginoo, nga mapakitabang dapit sa iyaha. So, to cut the story short, bisan pag walay kahadlok ang judge, because persistent ang widow na nidoon sa judge, nakabangan sa dapit sa iyaha, ang judge na walay kahadlok sa Ginoo, nitabang ni sa iyaha. Kay ipulaan naman siya na ang widow nagsige balik-balik o pakitabang sa iyaha. Unya, sa ato ang mga Kristohanon, sa ato ang mga nag-ila o Ginoo, usahay diri gyud ta mo bagsak. That's why ang milagro, ang mga prayer na ato ang ipapampo atubangan sa Ginoo, mahimo siyang delayed. Nga naman, ma-delayed siya because of our disobedience atubangan sa Lord. Tama ka? Muday na mo sa iyong kapangutan at Lord, why? Nga naman, nga ay mga pag-ampo, usay makaingon ka nga, kung will sa Lord, ihatag man sa ato ka. And, usay makapangutan na Lord, nga dagan tagpangutan sa Lord, because sa ato ang kong gibuhatan. Sama sa kong giingon ba, kasama kang Samson, dili man si Delilah ang inundan. Nga no?
na ana ang inahitabo sa iyang, but because rapod sa iyang disobedience, sa iyang gibuhat nga ato sa atubangan sa Ginoo. So the purpose of the parable aning Luke 18:1-8 is to encourage us to persevere in our faith against all odds. No kana bitaw moingon ta sa Ginoo nga no matter what, moagi man tag mga unfaithfulness, moagi man ta og pagkadagma, ingon pa pagka kung madagma ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, masamad man atong tuhod, mubangon na kita mapapana, ug moingon ra gud gihapon ta nga Lord, forgive me. Isa din ang hitabo mo padayon gihapon ko sa pagpangalagad. So God implies that God's will is at work even in this world. So makita gihapon nato ang milagro sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Sa diha nga ang una mutuot sa iyaha. Mutuot sa mga pag-ampo. Ang ikatulo is kaning ang atong persistency, ang paglahutay sa iyaha. Atubangan ang ikaapat, acknowledging Him that He is all you've got or we've got. So God's promises us. Nag-promise ang Ginoo sa Proverbs 3:6. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your thoughts. Listen to God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. So kung mahimo tang sa tanan natong pagabuhaton, sa tanan natong plano, sa atong kinabuhi, kanang bitaw i-acknowledge nato ang Lord. Or sa mas dali na pagkaistorya, ipananghid nato sa Ginoo. Diya sa atong mga pag-ampo natay plano, Lord, unsa man kabubuton nimo, Lord, unsa man. Ano itaw isang hindi mo apil-apilon nato ang Ginoo. Ingon pa, He is the one who will keep you on track. So mo di ay nga, dali ta sa ato ang goal kung ang Ginoo atong apilon. Kay i-direct man ta niya sa tama nga dalan. Bisan pag moagi pagkasakit, mayroon dito nga Lord, ang imong direksyon lang ako gusto. Not my will be done. So mao nang dali nato mo observe ang miracle sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. So how to acknowledge God? We can acknowledge Him by trusting Him and praying to Him. Prayer is our absolute dependence on God. So the spiritual discipline of prayer communicates to God that we need Him. Parang ang pag-undang sa pag-ampo is more karapod umiingon nga that we don't need God. Tama ba? So, pag mingon daw nga the spiritual discipline of prayer communicates to God that we need Him. No? So, kung muna pag-ampo, but pasabot, para makaingon atong murag atong giingnan ang Ginoo nga dili na taka gikinahanglan. Kaya na nako ni Lord. Ako na gud ni. So mo nang pag-abot sa unahan, hagba, yayay. Sakit, mukanta na baday, why? Dilayla, o kasi nangyari po si Dilayla, no? No? Pero, kung ato ang i-meditate ang atong kaugalingon, maingon na po ng Lord, back to you. Because of me, no? Because of me na po di ay. So prayer is the ultimate way to communicate God, and He communicates back through His Word. So dili gyud sila magbulag mga igsoon. So how to awaken His miracle? Balik ka sa Matthew chapter 8 verse 25. The disciples, sa conclusion na tama mga igsoon, the disciples went and woke Him up, saying, Lord, save us, we're going to drown. So, sa unsa mang bagyo, sa unsa man nga panahon, makay unsa man ang imong sitwasyon, ang imong relasyon sa Ginoo, asa naman ka gidala. Pero sama sa iyang mga disciple, grabe ang pagrema ba. Kana bitang may mga time nga mubati ka guilt sa imong pagpangalagad sa Ginoo because may mga panahon nga taphaw lang, may mga panahon nga mabitray nimo ang Lord because of circumstance nga nahitabo. Pero ang iyang gipaabot lang sa ako is
maghimo gihapon milagro ang Ginoo. Sama sa disciples mga si Jesus mga ani nga tayo di ba is natulog lang. Sila siguro una-una nagpatulog-tulog pero si Jesus na kapalong gibagyo na taani. Pero tungkol kay Ginoo siya, kabalo siya nga naibagyo maabot. I believe kabalo gid siya. Mao nang nagpapiyong-piyong lang siya. Sa nag-meditate ko ay posible gud Ginoo gud siya. So ang gitest ato is ang faith sa iyang mga disciple. Mo kay itong pagpukaw di ba ningon si Jesus you of little faith. So kung ako ni me of little faith na maritin ko ba ako magamay pagtuo matarog dayon gamay puhi kaulaw Lord. No? Pero ang ikuhan niya ko nag-believe ba nga kanang ibig sunod sa ako nga bisan ana nga sitwasyon sa imong kinabuhi ang the disciples went and walking up. So dali na ako nakuha ang Rhema word nga awaken God's miracle sa midst sa storm is sa dihangan ng buntak na ang storm ning duol ang mga disciple kang Jesus ug gipukaw siya. The Lord save us. Parang sa akong prayer, Lord, save me. Kay kani nga sitwasyon, hapit na ko malulot ani nga sitwasyon. Nalulod na ko sa pagmahay, pagbasol. Nalulod na ko sa pride. Asa kadapit sa imong ang kinabuhi nalulod. Kung i-meditate nimo, diya sa imong gilingkuran karon. Kung i-meditate nimo, asa ka nga aspeto sa imong kinabuhi nga makaingon ka nga Lord, hapit na ko malunod. Aman ang tubig. Tagahawa, tagadiri, tagadiri ba? Kaana na sitwasyon, tagadiri, or aman, nilapas mo ba? Isa ka danaw? Nga maglisod na kagkapakapa? While nakadihan sa imong mga gilingkuran, kung gihangin nga mupiyong ang tanan, paging istorya ang Ginoo nga Lord, istorya ang Ginoo, asa nga aspeto sa ako ang kinabuhi, nahapit na kong malunod sa problema, na mag-iyong nga Lord, hapit na Diyo, nilapaw na sa bangag sa akong ilong, ningabot na sa akong mata, nilapaw na sa akong ulo, 1 inch. Unsa i-reveal sa Lord sa inyo? Ina ang Ginoo. Open your mouth and say to God that, Lord, kani nga situation. Hapit na kong malunod. Please, come and save me. Because you are the one na makatabang sa ako. Hallelujah. We praise you, Jesus. Holy Spirit of the living God, we acknowledge your presence in this place, Lord. Ginawa, nakita niyo ang among magkagusa na sitwasyon. Nakita niyo ang sitwasyon sa iyong mga katawan, kung asa dapit makaingon sila ng Lord, hapit na kung malun sa mga leaders, sa mga ministers, ahaman ni hapit malulod pa sa mga pagpasagal, sa mga pride ba. Lord, kung naaman, nakita niyo ang mga sitwasyon sa kada usa, please, come and save us, O God. Because you are the one na makasave sa amin. We acknowledge you as our Lord and Savior. We acknowledge you, Lord, that you are the God of miracle. Help us, Ginoo, na mayroong faith
amo kang ma-praise, amo kang mag-glorify, O God. Help us to acknowledge that apart from you, we can do nothing, O God. Salamat, Lord, na namay mga panahon ng ubating o ka-guilty sa pagtuwal kanimo, mahisang kami, Lord, na mapareha sa